Anong mga paghanda na ginagawa ng NLEX upang matiyak na siyempre yung kaligtasan at siyempre yung maginhawa yung mga motorista natin habang long drive kasi itong gagawin nila this holiday, Mr. Yes, Robin? ma'am. Yes, ma'am. Unang-una po, yung ating mga road closures, roadworks, tinapos na po nung April 8. Open na po lahat ang ating lanes, maging ating mga toll lanes. So, makakatulong po ito para mas mapabilis yung daloy ng traffic natin. At ganun din po na nag-deploy na po kami ng mas maraming personnel para mag-assist sa ating mga kababayan. And ganun din po na nag-implement na rin po ulit kami ng free towing para sa mga Class 1 na vehicle to the nearest exit starting po nung April 9, 6 a.m. hanggang April 14, last Monday ng 6 a.m. At itinuloy po ngayong 6 a.m. Holy Wednesday hanggang 6 a.m. na po ng Easter Sunday. And yun po, na-monitor na nga po namin na dumami na po yung umuwi nating mga kababayan kahapon, umpisa ng between 3 to 4 p.m. Unti-unting dumami po yung ating mga kababayan umuwi. So, nakahanda naman po kami at doon sa mga areas na nagkaroon din po ng na-stall or nasiraan ng mga sasakyan, nakapag-implement po kami ng counterflow para lang po mas mapabilis natin yung daloy ng traffic po natin. Okay. Sir Robin, dun sa ating mga kababayan na let's say for example nagkaroon sila ng problem dito po, ano ang mga paghahanda na ginagawa nyo para matulungan sila? Mayroon ba kayong mga motorist assistance program right now? Yes, ma'am. Actually, naglunsad po ulit ang aming grupo ng sa Expressway, yung Metro Pacific Tollways Corporation, ng tinatawag namin na biyaheng arangkada, kung saan ay magdi-deploy nga po kami ng mas maraming personnel. Ito pong motorist assistance program po namin ng Metro Pacific ay kasama po lahat ang aming mga expressways na ino-operate. Kasama dito yung NLEX, SCTEX, Cavitex, Calax at maging yung Cebu-Cordoba Expressway, yung CCLEX dun sa Cebu. At yun po, yung kasama din po yung nabanggit ko po kaninang free towings para sa mga Class 1 na vehicles to the nearest exit pagka nagkaroon ng problema para mas mabilis po yung pag-clear natin ng mga insidente. Mayroon tayong konting observation dito, Sir Robin. Na-notice ko na may mga sasakyan dito na humihinto and ang aming napagalaman, yung kanilang load hindi na sapat. What do you want to tell them? What do you want to encourage them na gawin ng ating mga RFID ID user para this will help them, this will help us avoid delays. What do you want to tell them? Ano po yung gusto nyong reminder sa kanila? Because nakikita natin may mga humihinto ng sasakyan kasi hindi nila masyadong napansin na wala na pala silang load. Yun po yung ating mga paalala din po sa ating mga RFID users. Unang-una po pala, mas mabilis pa rin po kung merong RFID, so magpakabit na po sana yung wala pa pong RFID. At yun po siguraduhin lang po na may sapat na load balance yung kanilang RFID bago pumasok ng expressway. Mabilis naman po yung ma-credit yung kanilang reloading. Mas mainam din po siguro na mag-download na po sila nung mobile app na MPT Drive Hub kung saan i-register po nila yung kanilang RFID account. At pwede rin po silang mag-monitor na doon ng kanilang load balance at mag-reload using yung kanilang online accounts. So, yun po yung napakainam na pag may RFID na, siguraduhin po na merong sapat na load bago po siguro bumiyahe. Pero actually, in a couple of seconds, medyo matagal na, couple of minutes, matagal na po yun bago pumasok yung mga load sa ating mga ibang reloading partners po na mga online. Mabilis naman po mag-credit yung load natin. So, yun. Siguraduhin lang po na mayroong sapat na load at tiyak po yun. Tuloy-tuloy po yung daloy natin sa mga toll plazas. Kung napapansin nyo din po, talagang sa ating mga RFID lanes ay halos walang pila na nagkakapila lang talaga pagkadagsaan po yung ating mga motorista. Bagamat dito sa ating mga CAS lanes, halos tuloy-tuloy din po na meron tayong pagpila ng mga sasakyan. Can you emphasize it again?
Ano po yung ini-expect natin? When do you expect the higher volume of vehicles? Is it in the morning today, ngayong araw na ito ng Miyerkules, o mamaya pa pong hapon? Mamaya pa pong hapon, sa ngayon po ay nakita natin na bagamat meron din pong mga bumabiyahe na. In fact, nagkaroon po tayo ng slow-moving traffic po dito sa May Balagtas dahil meron pong aksidente po kaninang 4:15. Pero yun nga po, yun yung indikasyon, ang bilis po mag-build up ng traffic doon dahil marami-rami na po yung umuuwi o nagbabiyahe natin mga kababayan. Pero ang expectation natin na dadagsa pa rin po yung ating mga kababayang babiyahe mamayang hapon hanggang gabi at maging bukas po ng madaling araw hanggang hapon po.